Pero kasi ang problema kasi diyan, Congressman Leviste, kayo din po kasi you're not coming in clean hands, eh. Ang laki ng issue mo tsaka yung nanay mo. So, ang hirap kasi that people will believe on you right away with all of your gravitas na mga sinasabi, tapos ikaw mismo meron di ibabato sa'yo yung kritiko mo. Well, totoo yun. At to be honest with you guys, hindi talaga niya advantage na magsalita siya against a local party system sa Batangas. Why? Tandaan niyo po, in a local party, kailangan po ng every tumatakbo ng support from the local party, even if it's small or large. Kasi po, yun na nakakatulong for them to manage yung expenses, yung makinarya, na ando na yan eh. Understandable eh, that's a politics eh. Pero hindi 'yun ang question, eh. Ang question kasi dito, Congressman, ano yung sinasabi mo? Anong katotohanan nung mga sinasabi mo? Baka mamaya fake news na naman fake news bit ni Congressman, 'di ba? Suriin ni Pangulong Marcos. Para bang si Pangulong Marcos ang executive secretary secretary ni Congressman, Leviste. Gawin mo 'yan, 'di ba? Kaya alam mo sa totoo lang, this is the problem that I have with him, eh. Sobrang tindi ng mga salitang binibitawan niya na minsan parang, "Bro, break lang, konting konting tapak sa brake, masyadong tumataas ang iyong, tingin sa sarili. Relax, relax." Dahil nga, eh, eto na naman tayo sa numero. Ayan, magpapakalat na naman siya ng mga salita. Ay, "Hi, Mesyang, papakalat na naman siya ng mga salitang may numero na naman. Meron na namang ginastos. Eto na naman ang tanong ng taong bayan, saan mo nalaman yon? Ano ebidensya mo?" 'Di ba? Kasi kung totoo tama din naman, eh, kung totoo na nangyari yan nung eleksyon, bakit ngayon lang, 'di ba? Ba't ngayon lang natin nakita, ba't ngayon mo lang sinasabi? At saka tumiming pa kung kailan, pinagdedebatihan at pinag-uusapan yung pagpasok ng ano, ng impeachment to the plenary kay, VP Sara Duterte paakyat ng Senado bago sila magbotohan as a whole. So so I don't know. So I feel this is more on politics, not on whatever crusade na ginagawa niya about sa accountability. Ito. Ay, eto rin 'yan, another red flag. Guys, pagka nagsalita ka ng matitinding salita, may akusasyon ka na may numero, hindi mo po puwedeng sabihin na we stop a break and pause for a while at hindi ko isasali yung mga, ah, election official or yung mga opisyal na na-elect sa Lipa o sa Batangas sa mga sinasabi mo kasi affected sila, eh. You're talking about Batangas and you're the representative of Batangas. Malaking gulo 'to. And I'm telling you guys, nagbubukas na naman si Leviste ng isang Pandora's box na I feel because of his track record, mukhang hindi na naman niya napagplanuhan kung papaano niya lulusutan ito. Kasi for sure, the problem with putting allegations in public, lalo na nanggagaling sa mga kongresista o senador, napakatindi kasi yung burden of proof para patunayan nila yung nag-aakusa kung totoo yun o hindi. Yung mga sinasabi niya na parang sa statement niya lagi siya nagbe-break, nagpo-pause kung sino yung mga matatamaan, it means to say, maaring hindi niya pa napagplanuhan ano yung susunod na kabanatang mangyayari dito. Kasi for sure, hindi lang mga kaalyado ng mga um, ah, ma mga Recto at Santos ang, magagalit sa kanya. For sure, maraming maiimbestiga na naman at lalabas na naman na mga anomalya na ginawa na naman niya. Yaan na naman ang magiging problema ni Leviste. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.